Panginoon sa ating pong gawain sa umagang ito at ganoon din sa pag-iintulot niya sa akin na mangarap po sa inyong pong harapan sa umagang ito. Maraming salamat din po sa ating pong kapatid na pinanyakan niya ako na mangarap din po sa umagang ito sapagkat start niya po ito talaga sa series, pero ito po yung aking pong pagkakataon din upang mahayag din po ang mensahe din po ng Panginoon at gamitin niya ako sa umagang ito. Ang pinakamalaking iceberg sa buong mundo ay muling gumalaw pagkatapos ng higit kumulang na 30 taon na natigil ito sa karagatan. Ang iceberg na tinatawag na A23A ay nahati mula sa Antarctic coastline noong 1986. Ngunit mabilis itong natigil sa Weddell Sea at naging isang malaking isla ng yelo. At dito lamang November 24, pagkatapos ng 30 years na nakatigil ito sa Weddell Sea, ay muli itong kumilos o gumalaw patungong South Georgia at South Sandwich Island. Ipinapakita nito sa atin na kahit ang isang malaking tipak ng yelo sa buong mundo ay napigilan ang paggalaw sa loob ng 30 years. Ngunit hindi ito naging hadlang upang manatili ito ng habang buhay. At sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang isang munting iglesia na bagamat napapaligiran ito ng malaking kapangyarihan at karangyaan, ngunit hindi ito naging hadlang upang gumalaw o umusad ang kanilang gawain. Sa buwan din ito, may siyempre tayong pagpapasalamat na gagawin. Ito ay para sa pagpapasalamat at pananariwa natin ng pagpapala ng Diyos sa ating iglesia. Hindi tayo makakapagmalaki na malakas tayong iglesia o mayaman tayong iglesia o maimpluwensya tayong iglesia. Hindi tayo nabibilang sa mga iglesia na pinupuntahan ng mga politiko kapag panahon ng halalan at hindi natin hinahangad na maging ganon. Ang nais lamang natin ay maging matapat na iglesia sa mga mandato sa atin dito sa mundo. At makakahalaw tayo o makakita tayo ng mga huwarang iglesia sa bagong tipan na bagamat mahina sila, ngunit nanaig. At gagamitin ko ang isang iglesia, ang iglesia ng Esmirna, sa huling sulat ni Juan sa Aklat ng Pahayag upang maging panghamon sa atin at maging kalakasan din natin. At ang Aklat ng Pahayag o Revelation ay isinulat ni Juan ukol sa mga pangitain na kanyang nakita nang siya ay ipatapon sa isla ng Patmos. At maaaring isipin natin na ito'y isang nakakapanglumong kalagayan o sitwasyon sa kanya. Si Juan ay ipinatapon ng imperyo ng Roma sa isang nakakapanlumong isla na ang tawag ay Patmos. At ito na rin ang huling aklat na siyang bubuo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kaya anumang mababasa natin sa Aklat ng Pahayag ay napakahalaga nito sapagkat ito ang huling salita na ng Diyos. Wala nang muling kapahayagan hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesukristo. At kanino magsasalita si Jesus? Sa pinakahuling yugto ng kanyang pagpapahayag, sa halip na magsalita si Jesus sa pinakamalakas na institusyon, kagaya ng imperyo ng Roma, pinili ni Jesus na mangusap sa mga mahihinang iglesia. At ang Esmirna ay isa sa 2 mahihinang iglesia sa Aklat ng Pahayag. Ang Esmirna at Philadelphia. Ang 2 iglesyang ito ang nanaig sa gitna ng kahinaan at ganito ang papel ng iglesia sa mundo. Mahina man sa paningin ng lipunan, ngunit ang iglesia ang pinili ni Jesus na siyang kanyang kausapin para sa pagsusulong ng kanyang layunin dito sa mundo. Kaya mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa umagang ito, bagamat ang iglesia na ating pag-aaralan ay mahina, sila ay nananatiling nakatayo. Comforting suffering. Let us all stand up and basahin natin ang salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Let's open our Bible in Revelation chapter 2, verse number 8 hanggang 11. O sa Tagalog, Apokalipsis o
sa isang mababaw na Tagalog, pahayag, aklat ng pahayag, o Revelation chapter 2, and verse number 8 to 11. Na may pamagat na ang simbahan o ang mensahe sa Smyrna. Verse number 8. At sa anghel ng iglesia sa Smyrna, isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Alam ko ang inyong kapigatian at ang inyong karalitaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo. Ngunit hindi naman, kundi sila ay isa sa sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo ng danasin. Malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubo at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang sa kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi masasaktan ng ikalawang kamatayan. Sa salita ng Panginoon sa ating samahan. Bari na po tayo. May tinukoy dito na anghel sa iglesia. 7 iglesia ang pinagsulatan ni Jesus. Kay Juan, laging may sinasabing ang anghel ng iglesia. Ang mga anghel ng 7 iglesia ay maaaring mga tao na mensahero, mga pastor, o literal na mga anghel na ipinapadala bilang mga mensahero. Bantog ang Smyrna sa panahon ito sa kanyang ganda at yaman. May isang manunulat noong araw na sinasabing ang Smyrna daw ay parang korona na nakapatong sa ibabaw ng burol. Kapag gabi, nakikita natin ang ating mga bundok ng puno ng mga coffee shop, nakikita natin yung kanilang ilaw, napakaganda tignan. O ang isang halimbawa pa nito ay ang Baguio City. Kapag noon, nung kami ay pumunta sa Baguio City, ay natatanong mula pa lang sa baba, ay natatanong mo na ang liwanag ng syudad. Napakaganda tignan na mailaw sa ibabaw ng bundok. Parang ganito ang Smyrna na marangya, maliwanag na parang korona na nakapatong sa ibabaw ng burol. Gayon man, ang iglesia mismo ay humaharap sa pag-uusig at iba't ibang kahirapan. Paano natin ipapaliwanag ito? Kaya ang mensahe natin sa umagang ito, ang tapat na iglesia ay mahahamon sa pagsubok ng pagdurusa, ngunit hindi bibigay sa panlilibak ng madla. Amen. Ang tapat na iglesia ay mahahamon sa pagsubok ng pagdurusa, ngunit hindi bibigay sa panlilibak ng madla. Isang katotohanan nito na maaaring maranasan natin ngayong 23 taon na tayong bilang iglesia. Paulit-ulit tayong tinutukso at humaharap tayo sa mga pagsubok at ang pagdanais lamang natin ay maging tapat na iglesia. At kung tayo ay magiging tapat na iglesia, hindi dapat tayo bumigay sa mga kompromiso at mga tukso. Ito ang nangyari sa Smyrna. Inuusig ang iglesia sa Smyrna. Nakakaranas ng mga paninirang puri sa kanilang lipunan at hinahamon sila ng Panginoong Hesus sa pagtitiis kasama ang pangako ng pananaig kahit sa harapan ng kamatayan. At kailangan natin ng ganitong mensahe. Kaya may dalawang hamon sa atin sa umagang ito. Una, mapagtagumpayan ang takot sa mundo. Kailangan natin mapagtagumpayan ang takot natin sa mundo. At ang ikalawa, kailangan manaig ang paghahari o kailangan nating manalig sa paghahari ni Kristo. Kailangan nating manalig sa paghahari ni Kristo. Unahin natin, ang unang hamon sa atin, mapagtagumpayan ang takot sa mundo. Ang sabi ni Jesus, para sa iglesia ng Smyrna, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo ng danasin. Ang panahon nito ay nang isulat ni Juan ang aklat ng pahayag, ang nagahari sa imperyo ng Roma ay si Domitian. Si Domitian ay nagpapairal ng matinding pag-uusig laban sa mga Kristiyano.
Hindi naman ito yung unang pagkakataon na may umuusig sa mga Kristiyano. May mga nakaraan ng pag-uusig bago pa si Domitian. Pero si Domitian ang nag-umpisa na gawin itong patakaran, gawin itong batas, gawin itong law sa kanilang imperyo, na imperyo ng Roma, na ang bawat Kristiyano ay patayin, usigin. Yung mga ibang emperador na nakalipas, umuusig sila ng mga Kristiyano sa isang lugar lamang. Ngunit itong si Domitian, talagang galit siya sa mga Kristiyano. At kanyang pinag-uusig ang mga Kristiyano sa buong imperyo, lalo na dito sa iglesia ng Smyrna. May tinawag dito na sinagoga ni Satanas. Tumutukoy ito sa templo na itinayo na tinatawag nilang Imperial Court. Pagdating ng pagkatapos ng unang siglo, ng mga panahong ito, naniniwala ang mga emperador na sila ang dapat sambahin ng mga nasasakupan nila. Kaya nagtayo sila ng mga templo na ang sasambahin ay ang mismong emperador. At kasama ang Smyrna sa napagtayuan ng isang templo na ang layunin ay sambahin ang mga emperador. Natural. Ang mga Kristiyano ay hindi makakaayon sa mga ganong uri ng pagsamba. Kaya sila ay tumanggi. Hindi sila sumunod. Hindi sila bumigay. Kaya naroon yung pag-uusig laban sa kanila. At totoo pa rin ito sa ating panahon. Bagamat wala ng mga templo na para sambahin ng mga emperador, subalit nariyan pa rin ang prinsipyo na bumigay tayo sa mga bagay na pangmundo at babanggain ng isang tapat na iglesia ng pananakot ng mundo. Maaring harap ang pananakot na gaya ng pag-uusig. Dito sa Smyrna may sinabi dito ng Panginoon Jesus na sila ay makukulong. Ang isa sa kanila ay mamamatay at mga harapang pananakot. Bagamat hindi napapalabas sa ating media ngayon, maraming mga lugar sa atin o lugar sa ibang bansa na kung saan ang mga Kristiyano ay patuloy pa rin inuusig. Ang mga Kristiyano doon ay pinapatay. At kahit sa ating lipunan ay walang opisyal na pag-uusig, ngunit batay sa relihiyon, may iba't ibang uri pa rin ng pananakot. Dito sa ating teksto, may sinabi ang ginagawa ng mga tao doon sa mga Kristiyano doon sa Smyrna, ang sinabi sa ating binasa, sila ay sinasabihan ng paninirang puri. Isang pahiwatig ito, na ang sinasabi nilang karentaan, alam ninyo ang Smyrna ay bantog sa yaman ng mga panahong ito. Ngunit ang Kristiyano ay hindi nakakabahagi sa yaman na iyon, sapagkat sa mga kalakalan, meron silang tinatawag na o tinatayong mga guilds. Katumbas yan sa ating panahon na kooperatiba. Para ikaw ay makabahagi sa kikitain ng isang negosyo, nagtatayo sila ng mga asosasyon, ng mga guilds o cooperative. Kung sa mga small business, alam na Ate Mel yan, meron silang mga grupo na talagang magtutulungan sila sa kanilang negosyo upang mapausbong pa ang kanilang negosyo at mapalawag ang kanilang koleksyon. Kaya lamang, para makasali sa panahon na ito ng Smyrna, para lamang makasali ka sa isang guilds, kinakailangan kang magpanata sa kanilang mga paganong Diyos. Natural, hindi aayon ng mga Kristiyano. Kaya ang nangyari ay nagsusulo lamang sila sa kanilang kalakalan. Lugi sila sa mga nagsasama-samang mga negosyante doon. At ito ang dahilan kung bakit sa gitna ng yaman ng lipunan ng Smyrna, ang iglesia raw sa Smyrna ay maralita. Siguro may isip natin kung ano yung panginsulto na ginagawa sa kanila. Maaring sinasabihan sila ng mga tao doon, yan ba ang Diyos nyo? Narito kami. Pinapayaman kami ng mga Diyos namin, pero yung Diyos nyo, pinaghihirap kayo. Hindi kayo pinayayaman. At bakit kayo maralita ngayon? Kaya darating ang ganyang panginsulto na matalas sa mga mananampalataya.
na sila ay sinisira ang puri. Kaya nakakalungkot na maraming nag-aangking Kristiyano ngayon ang bumibigay sa ganitong pag-iisip. Hindi nila matanggap na ang Kristyanismo, ang Kristiyano ay pinahihintulutan ng Diyos na maging maralita, maging dukha, maging mahirap, o kaya naman ay magkaroon ng karamdaman. Kaya may mga nagtuturo ngayon na kaya kapag nagtapat ka sa Diyos, ay payayamanin ka niya. Hindi ka niya bibigyan ng sakit. Hindi ka niya bibigyan ng kabigatan. Kaya dito, nang sabihin ng Panginoong Hesus, huwag mong katakutan, ang inaasahan nilang karugtong maaari ay hindi ka hahayaan na mausig, o makulong, o mapagyati. Subalit, hindi iyon yung kanilang narinig mula sa Panginoong Hesus nang sinabing, huwag mong katakutan. Matapos sabihin ni Hesus na huwag mong katakutan, ang kasunod na sinabi ay may mangyayari sa kanila. At inihahanda sila ni Hesus sa mga mangyayari. At ano daw yung mangyayari sa kanila? Ikukulong ang ilan sa inyo, sabi ni Hesus. Susubukin kayo na magkaroon ng kapighatian. Kaya narito ang hamon ni Hesus na manaig kayo sa inyong kinakatakutan. Hindi niya sinabing huwag kayong matakot. Lahat tayo ay may takot. Ang sinabi niya dito, manaig kayo sa inyong kinakatakutan. Anong dinaranas mong hirap ng dahil sa nagpapakatapat ka sa inyong pinaninindigan? Sinasabi ng salita ng Diyos sa 2 Timoteo, Kabanata 3, Talata 12, tunay na ang lahat ng ibig na mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay may daranasin na pag-uusig. Sinasabi ni Pablo na ang bawat pagpapakatapat kay Jesucristo ay daranas ng pag-uusig. Ano man ang mukha ng pag-uusig na yan, mula sa panginsulto hanggang sa ilang mga lugar, ngayon na mga pagpatay, mangyayari yan sa atin. Ngunit ang tanong, maninindigan ka ba? Noong panahon ng World War II, maraming mga bansa sa Europa ang bumigay sa kamay ni Hitler. Kasama na ang France na inaasahan na magiging malakas na bansa noong mga panahon na yon. Ngunit nasakop pa rin ni Hitler at ng Nazi Germany. Ang nag-iisang hindi bumigay kay Hitler ay ang bansa ng Inglaterra sa pamumuno ni Winston Churchill. Kahit na pinagbobomba ang London ng halos araw-araw ng mga panahong ito, tinawag ang pag-atake ni Hitler sa England, ang tawag sa pag-ataking iyon ay Operation Sea Lion. Isang malakidlat na pag-atake ng mga eroplano upang bombahin ang mga syudad doon sa England. At dito naging bantog ang mga salita ni Winston Churchill na sinabi niya, with blood, sweat, and tears, we will not surrender. Ganito ang kailangan natin ngayon. Mga Kristiyanong hindi bibigay sa kabila na tayo ay natatakot sa insulto, sa pang-aasar ng mga hindi mananampalataya, mga tukso na mga kompromiso, at ang kailangan pa rin natin bilang mga Kristiyano ay manaig laban dito. Kaya ang hamon ay, harapin mo ang mundo ng may paninindigan bilang tapat kay Jesucristo. Ganito ang panawagan sa ating bilang iglesia. May binanggit dito sa Jesus na daranas sila ng kapighatian sa loob ng 10 araw. Ang reaksyon siguro ng ilan dito ay, 10 araw lang naman. Kayang-kaya ko yan, sandali lang yung 10 araw na yan. Dito nalilito ang mga marami sa kanilang pagbabasa ng Aklat ng Pahayag. At ang isang napakahalagang susi sa pag-unawa ng Aklat ng Pahayag o Revelation ay ang
pinag-uugatan ni Juan ay mula pa sa lumang tipan. Karaniwang alam ng nakararami ay habang nakikita ni Juan yung mga kanyang pangitain, ay isinusulat niya. Hindi po ganoon. Wala tayong panahon upang pag-aralan yung mga sinasabi niya dito. Pero ang ginagawa ni Juan, matapos ang pangitain, nagkakaroon siya ng panahon na pagbulayan, pagbunihan, paano niya ito isusulat at nang maliwanag na, nagpasya na siyang isulat ito at nasa kanyang kamay yung lumang tipan at pinagkuhanan niya ang lumang tipan ng mga bagay na kanyang isusulat. At yung kanyang pinag-ugatan ng 10 araw ay mula pa sa Daniel 1, talata 11 hanggang sa mga sumusunod. Nang si Daniel ay kasama ng mga kaibigan niya, nabihag na ng mga Babylonia, pinili sila sapagkat sila ay isa sa mga marurunong na tao. Nilagay sila sa palasyo ng hari at nagsimula silang bilang mga tagapayo ng hari. Ayun nga lang, kakain sila ng mga pagkain sa palasyo at ito yung pagsubok sa kanila sapagkat yung mga inihahin sa kanila ng mga pagkain ay labag sa kautusan ni Moises. Madaling bumigay. Maaaring masarap man sila sa pagkain. Maaaring isipin nila, hari naman ito ng Babylonia at bibigay ako sa otoridad ng hari. Ngunit sa halip, nanindigan sila Daniel. At isang paulit-ulit na pakiusap nila Daniel, nabigyan sila ng 10 araw. Paulit-ulit po yun. 10 araw na hinihingi natin para subukin nyo kami. At pagkaraan ng 10 araw ay ipapakita nila na hindi kailangan ng pagkain ng hari, kundi sumunod sila sa kautusan ng Moises. Kaya yung 10 araw dito ay hindi natin literal na 10 araw, na talagang 10 days. Ang kanilang 10 araw ay ang kanilang kapigatian sapagkat ang ilan sa kanila, sa Smyrna, ay pinatay pa. Paano 10 araw lang yun? Sa harap ng tukso at tulak kagaya ng nila Daniel, nanindigan sila at pinutunayan nila ang kanilang sarili sa kanilang 10 araw. Ang 10 araw ng Smyrna ay maaaring bumilang ng ilang taon. Ang iba sa kanila ay pinatay. At tayo bilang isang iglesia, ang ating 10 araw, ang 10 araw ng Historic Heritage Baptist Church ay 23 taon na. Ang pinapaalala dito, bawat isa ay magkakaroon ng kanyang 10 araw. Natatawagin at susubukin siya na manindigan. Ano ang iyong 10 araw? Saang larangan ka humaharap sa iyong 10 araw? Na hindi ka bibigay kagaya nila Daniel, na kagaya ng kanyang mga kaibigan, na hindi kumain ng pagkain na labag sa kanilang kautusan. Sa atin, hindi na pagkain. Maring ito ay kompromiso ng mga pagsamba, kompromiso ng mga salita, ng mga hindi angkop na mga biruan, kompromiso ng mga hindi mananampalataya, at hanggang saan at kailan dapat manindigan sa harapan ng mundo. Hanggang sa tayo ba ay hirap na? Ang sabi dito ng ating Panginoong Jesus, maging tapat ka hanggang kamatayan. Be faithful unto death. Ito ang hamon sa atin. Ang tinutukoy dito, walang anuman, walang larangan, walang panahon na hihigit sa katapatan natin sa ating Panginoon Jesucristo. May isang bantog na martir na nanggaling dito sa lungsod ng Smyrna. Naging alagad siya ni Apostol Juan. Siya ay inihirap na sa isang probinsya doon sa isang proconsul or governor. At dahil sa kanyang katandaan, siya ay 86 years old na noong mga panahon nito, ay pinag-uusapan siya na bumigay na.
at talikuran na yung kanyang pananampalataya kay Jesucristo. At pagagandahin nila ang kanyang buhay. Ngunit alam niyo kung anong sinabi ng taong ito nung siya ay hinarap na sa proconsul at pinakiusapan na siyang na bumitaw na sa kanyang pananampalataya at tanggihan si Jesucristo bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. Ang sinabi niya, walang ginawang masama sa akin si Jesus para siya ay aking talikuran. 86 years I have served Him and He has done me no wrong. At dahil dito, siya ay pinatay at naging bantog ang kanyang pagiging martyrdom at na naging huwaran sa mga panahong iyon. Siya po ay si Polycarp. Hindi na siguro martyrdom ang haharapin natin ngayon. Mga simpleng insulto na lamang siguro ang ating mararanasan. Ngunit naninindigan ka ba o magpapadaig ka sa iyong takot? May ilan sa inyo dito na dapat na kayo ay lumapit kay Jesucristo. Magpahayag na inyong pananampalataya. Ngunit may kinakatakutan ka siguro. Maaring pamilya mo, maaring mga magulang, kamag-anak, mga barkada, at ayaw mo pang maiba sa kanila, kaya nagpupumilit ka sa kanila, samantalang alam mo ang mensahe na hindi ka dapat umalis sa iyong pinakikinggan. Magpapatay ka ba sa iyong takot? Ngayong umaga, hinahamon kita na manaig ka sa iyong takot ng pagdurusa sa mundo. At upang magawa natin iyan, ang ikalawa, kailangan mong manalig sa paghahari ni Kristo. Sa bawat iglesia na 7 iglesia dito sa Asia Minor, may pagpapakilala sa Jesus na halos sa kabuuan ng kanyang kaluwalhatian sa pinakaunang pangitain. Ang pinakaunang pangitain ni Juan sa Kabanata 1 ay si Jesus sa kanyang kaluwalhatiang kalagayan at buong-buo ng pagpapakilala ni Juan sa kanya. Mula sa buong-buong pagpapakilala ng kanyang kaluwalhatian sa bawat iglesia, may kinukuwang bahagi doon na angkop para sa mga iglesia na kanyang sinulatan. At dito sa Smyrna, ang pagpapakilala ni Jesus ay sinabi, si Jesus ay ang una at huli na namatay at muling nabuhay, the first and the last who died and came to life. Ang itinuturo niyan, nagsimula na ang pananagumpay ng kaharian ni Jesucristo at maipapakita ito sa pinakahulihan sa lahat ng mundo. Ang katawagang una at huli ay ginagamit kay Yahweh sa Isaiah ng paulit-ulit. Tumutukoy ito sa kontrol ni Yahweh sa kasaysayan. Maring tinitignan natin ang kasaysayan, iniisip natin ang pagkakataon lang yung mga nangyayari sa mundo. Ngunit sa Isaiah, tinawag si Yahweh na siya ang una at huli upang sabihin na anuman ang nag-umpisa, anuman ang nagtapos, na nasa kamay ni Yahweh ang lahat ng mga pangyayari. At ito ngayon ang katawagang ibinilang sa ating Panginoong Jesus. Kaya sa pananaw ng mga Kristiyano ngayon, anuman ang mangyari sa mga panahon ng mga Kristiyano doon sa Smyrna, nakikita nila ang pag-uusig na ipinapairal ni Domitian at maaaring isipin na ang nagkokontrol ng kasaysayan ay ang emperador ng Roma, na siya ang pinakamakapangyarihan ng mga panahon ito. At maaaring sa panahon natin, nag-iisip tayo na sino ang makapangyarihan na may kontrol ng lahat ng bagay. Yung mga nasa gobyerno, maaaring iniisip natin na sila ang nagkokontrol ng lahat ng bagay. O hindi naman yung mga mayayaman at iba pang mga tao na kung saan ay iniisip natin kumokontrol ng ating buhay. Ngunit para sa mga Kristiyano, hindi nagpapairal at ang nagpapasulong ng kasaysayan ay si Jesucristo. At ang sinabi rito, ang pagpapakilala sa Kanya, siya ang namatay at nabuhay na muli
para sa Kristiyano, ang humuhubog ng kasaysayan, hindi ang European Union, hindi ang United Nations. Ang humuhubog ng ating kasaysayan ay ang nangyari noong 2,000 taon na, 2,000 years na ang nakaraan. Namatay ang isang tao sa gitna ng langit at ng lupa nang siya ay nabayubay sa krus. Mula sa kamatayan, siya ay inilibing at nabuhay na muli. Yan ang humuhubog at humubog ng ating kasaysayan. At anong bahagi mo riyan? Maaring bahagi ka ng malaking pangyayari sa kasaysayan. Ngunit kung hindi ka bahagi ng namatay at nabuhay na magmuli, hindi ka talaga bahagi na nagpapasulong sa kasaysayan. Ito ang ating panghawakan bilang mga Kristiyano. Ang mensahe ng pahayag ng sinusulat ni Juan, sumusulong ang paghahari ni Jesucristo kahit sa paraan ng pagdurusa. Sa paraan ng pagdurusa ng iglesia, at ganito pa rin ngayon. Mali ang pag-iisip na para sumulong, makasulong ang iglesia, kailangan magpalakas kagaya ng mundo, makipag-alyansa sa mga malalakas sa mundo. Yan ang ginagawa ng marami ngayon. Alyansa sa politika, alyansa sa mga mayayamang negosyante para sumulong ang iglesia. Hindi natin yan ginawa sa loob ng 23 taon. Bakit? Sapagkat naniniwala tayo na ang malakas, ang makapangyarihang hari ay wala sa Malacanang, wala sa munisipyo, kundi nasa ating Panginoong Hesukristo. Bahagi ito ng paghahari ni Jesus. At sa aklat ng pahayag, pinakataan tayo sa mga pangitaan ni Juan ng mga dambuhalang mga kaaway. Beast from the land, beast from the sea, dragon, Babylon, mother of harlot, at lahat ng mga yan, sa harap ng mga dambuhalang iyan, ipinapakita na ang iglesia na naghihirap, ngunit nagpapakatapat ang siyang nananaig. At ang Smyrna ay isang larawan nito. Hindi ito nakikita ng mundo. Subalit umiiral, sumusulong ang kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Noong 1991, siguro yung iba dito, naabutan pa ito, wala pa ako nito, yung bago sumabog ang Bulkang Pinatubo ay diniklara itong bilang isang dormant o patay na bulkan. Ibig sabihin ng dormant, hindi na kailanman sasabog itong bulkan na ito. Patay na bulkan ito. Ngunit, walang nakakakita na sa ilang mga taon na lumilipas sa bulkang ito, ay nag-iipon pala ito ng isang mapanganib na lava. At sumabog ito noong 1991. Ganyan ang galit at hatol ng Diyos. Sa ngayon, wala pang nakakakita. Walang pumapansin na hindi kiniisip na mangyayari. Pero sinasabi sa kasulatan, nagtitimpi ang Diyos sa huling mga araw. At ibabagsak niya ang kanyang galit at hatol sa sino mang hindi sumasampalataya. Kaya huwag nating isipin na ang makapakinig ng ebanghelyo ng mabuting balita ay isang karapatan ng tao. Ang makapakinig ng magandang balita ay isang pabor ng Diyos sa atin. At yan ang iwag mong palampasin. At ngayon na nakakapakinig ka ng magandang balita, huwag mo yung palampasin. Sapagkat habang humahubog, habang dumadaan ang maraming taon at araw sa iyong buhay ay ganyan din karami ang maaaring danasin mo. At mas mabigat pa at lalo mong pinapabigat ang iyong hatol sa harapan ng Diyos. At tayo bilang mga mananampalataya na, habang napapakinggan natin ang mabuting balita ng paulit-ulit, ganyan naman kabuting ang Diyos sa atin, sapagkat lagi niyang pinapaalala sa atin
kung gaano naging mabuti ang Diyos sa atin sa kabila ng ating kasamaan. Pansinin ninyo yung itong sinabi ni Jesus sa Smyrna. Ang sabi ni Jesus, alam ko ang inyong karalitaan, ngunit kayo ay mayaman. Sinabi ni Jesus, kayo, alam ko yung inyong kahirapan, ngunit kayo ay mayaman. Ano ito? Insulto ba ito? Maralita na nga, mahirap na nga, tapos sasabihan pa na mayaman kayo. Keso Kristo ay may angkin silang yaman na hindi natatalos ng mga wala kay Yesu Kristo. At ganito ang kalagayan mo kapag wala ka kay Yesu Kristo. Maaring mayaman ka, matagumpay ka sa iyong larangan, sa iyong trabaho, kumikita ka ng malaki, mataas ang iyong grado. Ngunit kung wala ka kay Yesu Kristo, lugi ka pa rin. Ang sinasabi dito ng Panginoong Yesu Kristo, sa mata ng mundo, kayo ay maralita. Sa mata ng mundo, kayo ay walang kwenta. Ngunit kay Yesu Kristo, kayo ang gusto niyang bigyan ng korona. Ito ang mga alagad na sinisiraan noon. Inuusig, ikinulong, ngunit nagpakatapat sila hanggang sa kanilang kamatayan. At para kay Yesu Kristo, sila ang pararangalan. May mga panahong pipili tayo kung kaninong karangalan ang ating tatahakin. Karangalan bang pangmundo, pangtao, o karangalang mula kay Yesu Kristo. At ang karangalang magpasawalang hanggan ay ang karangalang mula kay Yesu Kristo. Ito ang pinili ng Smyrna at ito ang hamon sa atin ngayon. May mga pumipili ngayon ng parangal ng tao at sila'y nagumpay. Sila ay pinapalakpakan ng maraming tao. Ngunit sa 23 taon natin bilang isang iglesia, sa biyaya ng Diyos, ang pinili natin ay ang karangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hindi tayo sakdal na iglesia. Hindi tayo malakas. Hindi mayaman na iglesia. At ang 23 taon nating bilang isang iglesia ay hindi natin sinasabi na hindi tayo nagkamali. Ngunit sa ating 23 taon bilang isang iglesia, maliwanag na sa atin na si Jesus ang hari. Siya ang nanagumpay na. Sumasama ka ba sa pagsulong ng kanyang paghahari? Sa pagtatapos ng taon, hindi nais ng Panginoon na ang pagsusulo ng Kristiyano, kaya ang Panginoon ay bumuo ng mga iglesia sapagkat ang mga Kristiyano ay dapat nagkakaisa sa pagsusulong ng kanyang paghahari. May mga umiiwas na maging kaanib ng iglesia na kahit sila ay nag-aangking Kristiyano na dahil ayaw nilang magdusa. At hindi ito ebidensya ng tunay na mananampalataya. Ang ebidensya ng tunay na mananampalataya ay nakikisa kay Yesu Kristo sa harap ng mundo kahit pa mangulog ang itong ng pagdurusa. At ngayon, malapit na magtapos ang ating taon. Nasaan ka ngayon? Magpapalampas ka na naman ba ng panibagong taon? At tayo bilang isang iglesia, darating ang bagong taon, hinahamon lagi tayo na magpakatapat. Ngunit may paninirang puri at pag-uusig. Hanggang kailan natin ito daranasin? Sabi ni Jesus, hanggang kamatayan. Ay manila. O dakila namin Diyos sama. Kami po yung nagpapasalamat at nagpupuri at nagbibigay ng aming pong pasasalamat at papuri po sa inyong kadakilaan. Maraming salamat po sa mensahe ninyo po inayad po sa amin na pagkamat may pagdurusa, ngunit meron pong kaligayahan na naghihintay mula sa walang hanggan. At ito po ang aming pong layunin bilang isang iglesia, maging tapat hanggang sa huling mga araw. At
Hindi po namin ito magagawa kung wala pong inyong pong tulong. Ang tulong po ninyo po aming Diyos. At sa mga kapatiran namin o Diyos na narito na bagamat maaaring nangihina o maaaring nakaranas ng pag-uusik, panunukso, paninirang puri ng mga ibang tao, dalangin ko po na bigyan niyo po sila ng kalakasan. Bigyan niyo po sila ng kahandaan sa mga mangyayari o maaaring nangyayari na sa kanilang mga buhay. At bilang Iglesia o Diyos, dalangin po namin na inyo pong pagpalain pa ng lalong higit upang makasulong pa at manaig ang inyo pong kasulatan dito sa ibabaw ng mundo, dito sa ibabaw ng lupa. At maipakita namin bilang isang Iglesia at maiparangal po namin ang tao na kung saan ay naipako sa gitna ng langit at lupa ang Panginoong Hesus na nagdala ng magandang balita ng kaligtasan para sa mga makasalanan. At dalangin ko po o Diyos sa umagang ito na sino man na kung saan ay nakapakinig sa mensahe ng Panginoon na kung saan ay hindi pa nakakilala sa aming Panginoong Hesukristo, ay bisitahin po sila. Makita po nila ang hiwaga, ang kagandahan na may Kristo na namatay para sa kanilang kasalanan. At nawa ito ay maging araw ng kanilang pagsisisi at maging araw ng kanilang kaligtasan. Muli po, Diyos, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasal. Ito po yung aming dalangin sa Jesus. Amen.